Hello pong muli, kamusta po tayong lahat mga kabayan? Sana po nasa mabuti po tayong kalagayan. Saan man sulok ng mundo at syempre po saan man sulok ng bansa mga kabayan. Maingatan po muna tayo o maingatan tayo mga kabayan lahat. Kahit po napakahirap ng buhay natin na dinaranas sa bagong Pilipinas. Konting tiis lang po mga kabayan. At dara po rin po at dadapo ang agila ng Malacanang. Ang agila ng Mindanao ay dadapo po sa Malacanang. Konting tiis lang po. Bago po tayo mag-umpisa mga kabayan, maraming salamat po sa kababayan po natin sa Hong Kong na si Kingston, mga tamay, si Kingston. Maraming salamat po sa mga binibigay niyo pong biyaya, pambili ng maintenance. Pambili ng maintenance ni Katambay Manong po mga tambay. Maraming salamat po. Shoutout po Kingston ng Hong Kong. Mabuhay po kayo at maingatan po lahat ng kababayan po natin sa Hong Kong. Maingatan nawa po kayo mga kababayan. Ingat po. At syempre po shoutout din po kay 29. Mukhang si 29 po mga tambay may gawa niya ata ng balisong ito Biro lang po mga kababayan. Shoutout 29. Salamat po sa inyo po na nananatili po kayo, na nagugustuhan nyo po ang ating maliit na channel, Tambayang Makabayan. Sa inyo po, mga subscribers, sa mga kababayan ko, at syempre po sa naniniwala po sa pinaglalaban po natin na ang dating Pangulong Duterte, ang kanyang team, at ang dating Pangulong Duterte ay nagbigay po sa ating bansa ng napakagandang serbisyo, mga kababayan, ng 6 na taon. Maraming salamat po sa suporta mga kabayan. Mabuhay po tayong lahat at mabuhay po ang bansang Pilipinas. Ito po, umpisahan po natin mga kabayan. Ang katatapos lang po na rally po sa Cebu. Ang pinangunahan po siyempre ng Team Duterte, mga tamay. PDP laban na tinatawag po ng kabila na pinabili lang ng suka o Team Suka mga tambay. Ito pong Cebu People's Indignation rally mga tambay sa pangunguna po siyempre ng dating Pangulong Duterte mga tambay. Pakinggan po natin mga kabayan at komentuhan po natin. Pakinggan po muna natin, panuorin. Kung naagoy bakit ang gwapa muuban na lang ko sa inyo Total pareho atang Bisaya. Ako kaliwat sa Danau. Mo gikanan ako. Pero paminaw ra mo. Nitong unang panahon na tao ko 1945 unya ang negosyo kaayo diri sa Cebu bag-o lang nahuman ang giyera. So, ang mga abogado nga daghan. Kay bagong construction, tanan, pirma, building permit, kontrata. Ang akong papa, murag na silipsay siya, kay dili, sabot ang iyang kita para sa iyang expected nga pamilya. So nibiyahe may sa Mindanao. Nanandabaw niya to 1950. Tasang pa na. And I could remember nga sige may pamotol sa kahoy para sa lugar nga espasyo para tindugan balay. Baya sa paningkamot sa akong amahan na Bisaya o akong inahan taga-Agusan nilambo ang among kinabuhi. Kay abogado man akong amahan, trabaho siya sa gobyerno, kauban sila ni Almendras. Tingnan mo mga kababayan, talaga po ang dating Pangulong Duterte ay talaga pong taal o tubong taga Cebuano po. Cebuano, Bisaya mga tambay, Cebu. Ang kanyang buong pamilya
at lalong-lalo po ang kanyang ama ay tubong Cebu. Kaya po mga kababayan, napakahirap po ng isang Cebuano sa Bisaya, ating mga kababayan, ay talunin po. At sinasabi mong sinusuka na raw po at talagang hindi na raw po nagugustuhan ang pamilya Duterte, lalo-lalo ang dating Pangulong Duterte sa Cebu. Mga tamay, maniniwala po ba tayo ron? Kababayan nila mismo, ang napakaganda po ang nagawa, lalo po sa buong bansa at hindi lang po sa Cebu. Dahil po ang Cebu ay nabigyan po at nabigyan ng magandang proyekto, lalong-lalo po yung napakahaba po nila at pamosong tulay sa administrasyon po ni dating Pangulong Duterte. Di po ba? Yung Carnova po, kung hindi po nagkakamali yung lingkod, napakaganda po. Talagang may pagmamalaki po. Isa pong legacy sa panunungkulan po ni dating Pangulong Duterte. Samantalang sasabihin po ng mga kritiko na ang pamilya at ang dating Pangulong Duterte ay mahina at hindi na sinusuportahan ng mga Cebuano. Malabo pa sila sa sabaw ng pusit. Samantalang ang sinasabi nila na lumalakas daw po ang bagong Pilipinas. Paano po lalakas? Lalakas po siguro sa droga. Malakas sila sa droga di umano, lalo sa korupsyon. Malakas sila. Malakas yata sila dyan. At syempre, malakas po sa krimen. Mga tambay, malakas sa krimen. Sa katunayan, pati mga kapulisan po ngayon sa bagong Pilipinas ay nagiging magnanakaw na po yata, mga tambay. Nasa balita po yan. Ituloy po natin, mga kababayan. Nagbulak sila kay di lagi sufficient ata sa gobyerno. So, lawyering, paingnon pa, mo iyang trabaho. Nahimo siyang grabe tao. nahimo siyang gobernador. Daming tao, kababayan. Duha ka termino sa Davao. Tulo di ay. Tulo ka termino. Tiguang na tangyawa. Tinood bitang. Ayaw yun mo pagtuo ang akong utok pareha ni Adto. Ang utok nako karon mura og o sa tanaw naman, pilit-pilit na murag latik. Sa hindi na gani ko hala, pero makakita ako gwapa. Talaga si dating Paulo Duterte, oh. Na naman mabiro. Pero pagkahumanan diya sa balay, maglagat ng akong mata, kay retired na ko eh. Makakasuhan kayo ng Gabriela. Sanay na sanay sila magkaso. Akong retirement kay dugay ko sa gobyerno. Makakasuhan ka na namin ni General Torre. Pangulong, dating Pangulong Duterte. Matukog mga SM pero tinted man ang akong sakyanan. Di na ako tanaw lang ko sa ihap. Tanaw ko sa mga babae nga di nagyod nako mahikap. Antod yun. Kanang kutob ka na mura. Pero kung tinawan ko, lain ilang naong pero kay ang akong kinabuhi para ragyod sa mga gwapa. Kaning mga laki, labi nagpagag. Padaplin mo da. Di mo tagdon nga wa. Daming tao, grabe. Bitaw, napayato. Nibiyahay yung ko karon. Gituyo ko ni kay gusto kong grabe tao sa ila-ilan dami. ninyo. Anibaya lang ko
nahimo kong mayor, 3 terms, dagang ko congressman, kay di ka naman kadagan, pagkaman ibalik ko pagka 3 terms na po, munang ako pinakadugay nga mayor sa Davao. Tinuod lang. Ang niuban sa akong amahan, kadaghanan diha sa Danau. Pag-migrate sa mga akong papa, nisunod to mga taga Danau. Munang daghang taga Danau nga Bisaya sa Davao. Oh, Mayra. Guyuron taga. Munay istorya ba? So karon politika man murag ambot sila yung leader. Mga tao grapol Duterte. Ayaw na lang ko, kay dili na ko makabalik sa politika. Mubalik ko pagka mayor sa Davao. So pagka pohon, malo yung Ginoo, o madaog ko, mabot pa mong pila ka, makarga mo ko sa kabarko. Ito pag Davao. Agad to pag Davao. Mawala mo, ba mo ikwarta, dili ako magbugal-bugal mo. Yung nga polis nga, nawala ko, taga Cebu ko, paaniman ko ni Duterte, yung nga polis nga, ikaw day akong bodyguard, mintras tanto ni ako sa Davao. Kanibang abilidad sa administrasyon. Ako, 83 years old na ko, gusto na kong muhawa ng mga kahuay na. Pahuway gani nga, pahuway gani. Nag-ampo. Nag-ampo gani ko nga naikilat opat ka buok na. Gika ninyo maris ako. Bitaw ang pagkabanggol. Panahon na yung mapahuway ko. Ang kadaot, nagpugos ko tungod sa karong pinaagi sa gobyerno. Yes. Alam mo, si Mr. Marcos is veering towards a dictatorship. Aha. Mupusta ko sa inyo, dili na manaog pagkahuman sa iyang termino. Wow. Pakihan na iyang tatay, magkagobot po da. Because ang iyang buhaton, mag-declare na pareho sa iyang papa. Pa Marcelo, why election? Siya na po yung mailit. Iya kami itong ibuhat sa iyang tatay. Di po siya naong. Bisod na siya. Pero munang kamo magtiraw mo ubot. Timanin ninyo na. Pareha sa Marcelo yan.
Pero kamong mga sundalo o polis, paminaw mo. Kanang ambisyon sa usa ka tawo, ayaw mo pagsakay. Kaya madugay, madali, matapos mangyod na. Unya, illegal man na. Pamili mo. At tumunga to sa sayop. Duwar naman na. Na sayop, na tama. Pili lang. Sundalo, polis. Ari ka sa sayop. Mag-inkwentruhay kita. Ang tama, magtanong og utang kabubuton ninyo ang Pilipino. Wala yun, hiwi tanan ng kwan. Basta nang pagsulti ni duga na eh. Parang ibaw ka kung sa'y pag-ilanan sa adik. Mukalit lang, o ang sip-on, mukalit lang tulo. Di nila mapunggan. Ang hibaw anak ko diya ay taga-Davao man, Silag Damiyo. Kaya magkita mi anas Davao, mukalit lang og sip on forever. Sana all. Sana. Grabe ka. Grabe ka, PRRD. Sana all, ha? Droga, sana all. Kaya masuko mo na siya. Pero taga-Davao man niya. Mamang po'y tinuod. Actually, di ko nila mabula. I was mayor for the time that they were in Davao. Dito sa Tadeco. O sa ilang island beach house nila sa walay nada. Karon pugos ko pag kampanya para sa mga tao nga makita nako nga makahatag og alibyo. Anene, wala ko'y gisaway sa ilang grupo nga senador o kaning atong isuportahan. Puri na mga abogado, mga maintao. But the only problem, pag musod ko kag politika, o niya na'y eleksyon, labi nag-administration candidate, taga-ang kag kwarta, padag-ong ka, actually, pagkahuman ng imong loyalty, tuwa nagyod kang Marcos. Wala ka na'y independence. So, ang buang ni Marcos, mapagpatumba-tumba siya nga rin, tumba po na silang tanan. Senador, o mangatsing si Marcos dire. Mana po na in other words, pag musod ka anang imong estilo sa politika, mawa ang imong prinsipyo. Ako, mo gini akong yan po mga tambay, napakahaba po yan. Pwede po nating panoorin po yan mga tambay. Naka-upload na po yan sa ating mga kababayan, vloggers mga kababayan. Napakaganda po. Napakarami pong tao mga tambay sa Cebu. Grabe po, hindi magkamayaw po ang tao po sa mga kababayan natin Cebu. Hindi, organic po mga kababayan. Napaka-organic po ng ating mga kababayan. Hindi po hinakot at lalong-lalo pong hindi po ayuda lang ang pinunta nila ron dahil wala pong DSW yung kasama ron
ang Team Duterte, mga tambay. Walang akap, walang tupad, kung ano-anong klaseng ayuda, mga tambay. DSWD na magbibigay daw po katulad mo nung kanila, kasama po, kaya dumadami po ang tao dahil po ang sinasabi po ng ating mga kabayan, kaya po sila nasa rally ng kabila ay dahil po sa sinasabing pakinabang lang daw po ang pinunta nila ron. Dahil may bibigay daw po ng napakaraming ayuda ng mga politiko sa kabila. Dahil nga po, mga congressman pa lang, 100 to 150 million na po isang pirma, mga kababayan. Paano pa? Paano pa po yung mga pork barrel daw, yung mga pork barrel ng mga politiko na nilalagay daw po sa mga ayuda, katulad daw po ng AKAP at sa DSWD, ayon po kay Atty. Vic Rodriguez, yun daw po ang pork barrel. Di isang damukal po pala ang pera, mga kabayan, ng mga ito na talagang gamit na gamit po yata sa politika, mga tambay. Kaya po, mga kababayan, nakita po natin, mga kababayan, na talagang hindi mo pwedeng i-comparison. Napakalaki po ng diferensya, mga tambay. Dahil doon sa kabila, gada rally nila, ay talagang hindi mo po makikitaan na talagang hinihiyaw ang sinasabing BBM. Pero dito, mga kababayan natin, kahit walang mga ayuda, nagpupuyat, nagpupuyat po sila dahil sa suporta. Dahil nga po sa nakita po ng ating mga kababayan sa buong Pilipinas at lalong-lalo sa Cebu. Ang nakita po nila ng 3 taong ginawa sa atin na panunungkulan po. Dinala po tayo sa paglubog, mga tambay. Paglubog, kahirapan, at syempre po sa mapakaraming utang na nangyayari yata ngayon sa ating bansa. Pati po ang ating mga reserve na ginto, pati ang ating mga seguridad kung tayo'y magkakasakit. Kinukuhanan din po nila ng malalaking pera, mga tambay. Pati ang ating mga retirement, mga tambay, ang ating SSS, GSIS, mga kababayan. At ang kanilang mga proyekto, dinala tayo sa mga proyekto na tinatangay lang po ng hangin, mga tambay. Hangin, ulan, pagbaha. Ganon po katindi. Tapos, ang isa pang matindi, ang sinasabi po ni dating Pangulong Duterte sa kanyang speech. Karamihan po ay lingwahe po ng ating mga kababayan Bisaya. Kaya po hindi po masyadong naintindihan ng inyong lingkod, mga kababayan. Pero yung iba po, kahit pa paano, na isa puso naman po natin. Katulad po nung sinasabi po ng Pangulong Duterte, dating Pangulong Duterte, na ito pong bagong Pilipinas ngayon ay hindi po nila magugustuhan yata na sila ay hindi manatili sa pwesto. Gusto po yata ng mga ito ay manatili sa pwesto. Katulad po yata nung mga nakaraan, katulad nung sa magulang, mga tambay. Napakadali raw po kasi, di ba, na magdeklara yan ng martial law. Huwag naman sana, mga tambay, na maulit ang napakadugong martial law nung panahon po na kasaysayan ng kanyang ama, mga kababayan. At binatikos din po ng binatikos si Pangulong Duterte ang gobyerno po ni Pangulong Marcos na talagang hindi po maganda ang nangyayari po sa kanyang pagpapatakbo. Napakarami pong depekto, lalong-lalo na po yung kanya pong pagkatao ay depektado na po dahil nabanggit din po ang issue niya sa droga, yung pagsisinghot, at syempre po, pati po yung kapwa niya taga Mindanao na si Lagdameo, ang sekretary po, kanang kamay ng Pangulong Marcos, ay kasama rin daw po humihit-hit, mga katabay. Kaya nga po, ang sinasabi ni dating Pangulong Duterte ay sana raw po all. Sana all itong mga nagdudrogista ayon sa dating Pangulong Duterte. Kaya po, mga kababayan, expected na po natin yan sa buong Pilipinas. Lahat po ng pupuntahan po ng Maisog, PDP Laban at Team Duterte ay ganito po talaga ang makikita natin. Organic na organic po ang mga tao. Hindi po ito hakot, hindi binayaran, at hindi po ito pumunta lang hindi lang po ito pumunta sa rally para lang po sa ayuda, mga tamay. Pumunta po ito sa rally kasi ayaw na nila na makitang muli at maranasan po sa loob ng 3 taon ang mga politiko na nagpahirap sa ating bansa. Sila lang po ang nakinabang sa dami po ng issue ng pera natin na hindi po nila maipaliwanag at pilit po nila ipinagtatakpan
at pilit po nilang dinadala sa mga Duterte, lalo-lalo po sa impeachment ng Vice President. Ganyan po katindi po. Ganyan katindi po sila ngayon sa politika dahil nga po yung ginagawa po nila, lalo sa korupsyon, dinadala po nila para mapagtakpan sa mga Duterte. Ang mga tao po ngayon, tayo po, hindi naman tayo mga bobo na tanga para makita yung ginagawa nila ay tama. Pumuputok na. Sa katunayan, ano po sinabi? Ano po sinabi po ng Supreme Court? Kailangan nyo nang ilabas yung enroll bill. Saka yung original mismo ng GAB, yung General Appropriation Bill. Kailangan na po nila ipakita yan sa Supreme Court para magkaalaman na. Pero siyempre, itatanggi po nila yan, mga tambay. Meron bang umamin na magnanakaw? Meron po bang umamin na ikaw ay drogista o gumagamit ng drugs? Di po ba? Wala. Aamin ka ba sa ginawa mo? Di po ba? Ito ba, mga tambay? Meron po tayong kanta sa Team Suka, mga tambay. Pakinggan po natin muna yung Team Suka song. Matagal na tayong pinangakuan, puro salita walang gawa. Sila raw liwanag sa dilim, pero bansa natin ay lumok pa. 30 taon ang panloloko nyo dilawan, kayaman ang ninakaw nila. Ngayon gusto na namang bumalik, pero di na tayo tanga. Sawa na kami sa mga sinungaling, paawa effect pero kami inaapi. Tama na ang drama, tama na ang pandaya, bansa namin di nyo na matadala. Dahil nandito natin suka, tunay na lingkod, di tulad ng iba. Handang ipaglaban ang ating bandera ng Pilipinas. Hindi man darambong, hindi gaya nila. Kami ang tinig ng mga mahihirap, sa hustisya at batas kami itapat. Mga buhaya, wag nang umasa, di masuka ang mag-aangat sa masa. Yan, mga tambay, ang ating Team Suka. Yan po ang ating Team Suka song, mga tambay. At siyempre, pakinggan din po natin meron din pong kanta para po sa kanila, mga tambay. Ang kanta po ng sinasabi po ng mga Pilipino, ang kanta po para sa mga buhaya. Meron din pong kanta para sa mga buhaya, mga tambay, bago tayo magtapos. Pakinggan po natin. Pakinggan nyo ang sigaw ng bayan. Sa harap ng panlilinlang kami lumalaban. Di namin malilimutan, di namin tatanggapin ang kasaysayan ng huhusga sa inyo. Tandaan nyo yan! 215, dagdagan mo pa mga traidor sa mandato ng bayan. Iniluklok ng 32 milyon, pero anong ginawa? Impeachment na walang basehan, isang panloloko. Halata habang gutom ang Pilipino, presyo'y walang kontrol, kawalan ng trabaho, ospital ay kulang. Pero inuunan nyo ang manira at mamulitika, mga mukhang salapi, di tunay na lingkod bayan. Maninilang Pilipino, tandaan nyo yan, oras nyo'y darating, may hangganan ang lahat. Sa balota kayo'y babagsak, wala nang babalikan. Maniningil ang Pilipino at kayo'y magbabayad. Alam naming laro nyo, klaro ang motibo, kapangyarihan hindi serbisyo. Ganyan kayo, di ba totoo? Tiwala ng bayan tinapon sa putikan, dahil gusto nyong kontrolin ng gobyerno sa inyong kamay. Duterte ang pangalan, kinatatakutan nyo kaya kahit walang sala, gusto nyong pabagsakin pero mali ang kalaban nyo, mali ang inaapi nyo, dahil kasama niya ang bayan, hindi kayo ang panalo. Maninilang Pilipino, tandaan nyo yan, oras nyo'y darating, may hangganan ang Yan po, mga tambay, ang kanta po natin para sa mga crocs o buhaya. Maniningil ang mga Pilipino, mga tambay. Dinala lang po tayo ng 3 taon sa pangako. Siyempre po, sa laganap, korupsyon, mga katambay. Dinala po tayo ng mga crocs. Maniningil na po ang mga Pilipino sa kanila. At hindi na po natin sila kailangan sa 20 Congress, mga katambay. Ito po, mga kabayan, ang ating kailangan para po marami pong magawa. At siyempre po, at maisabatas na po ang drug test para po sa mga politiko na gumagamit po ng droga sa ating bansa. Kailangan po na maging batas na po
At syempre po, magkaroon na rin po tayo sana ng batas para po sa bitay ng mga magnanakaw po sa ating bansa. Lalo po mga politikong magnanakaw ay masampulan po ng batas po. Sana po matupad po mga tambay ang batas na yan mga kabayan. Muli po mga tambay ay nakita po natin ang kaganapan po sa Cebu. Ibang-iba mga kababayan yung ginawa po na rally ng kabila ng mga sinasabi po na pahirap sa bayan ay ibang-iba. Hindi po nila maipagmamalaki yung rally nila. Dahil unang-una, yung nahandong po ay pakinabang po at karamihan po ay hakot, mga tambay. Pagkatapos po nun, hindi naman sila iboboto na ng mga yon. Mga Bisaya pa nating kababayan. Napakatalino po ng ating mga kababayan Bisaya. Mga taga Mindanao. Napakatatalino po ng ating kababayan sa Mindanao. Sa Bisaya at sa Luzon. Matatalino po lahat ang Pilipino. Bisaya, Mindanao, Luzon. Alam po nila ng mga Pilipino na normal. Normal. Hindi adik. Hindi kriminal. At hindi magnanakaw na pilit na Pilipino. Yung mga hindi po normal na hindi po magugustuhan ang nagawa ni dating Pangulong Duterte ay mga adik, kriminal, drug lord, magnanakaw sa ating bayan, mga pulis na kawatan. Di ba? Yan po ang hindi normal na hindi maaagusto sa ginawa ng dating Pangulong Duterte. Pero yung sinasabi po ni Kamanong, napakatatalino po ng mga Pilipino. Magmula Luzon, Visaya, Mindanao, pati po ang ating mga Pilipino kababayan sa ibang bansa. Matatalino po yan. Alam na alam po ng ating mga kababayan yung comparison ng 6 na taon ni dating Pangulong Duterte at ni Pangulong Marcos ng 3 taon. Alam po natin yan. Hindi naman po tayo bulag, tanga, bobo at gago para hindi po natin makita yan. Kaya po wag po tayong magpasilaw sa pera dahil po bumabaha po yata ang pera nila. Sagana po sila sa pera para po doon sa sinasabi po na ma-0 o 12-0 ang Team Duterte mga tambay at ang PDP Laban at ang mga kaalyado nito. Huwag po tayong pumayag at syempre po, bago po tayo magtapos, bantayan po natin ang ating mga boto at bantayan din po natin ang COMELEC mga tambay. Huwag naman sana magamit sa dayaan ang COMELEC at bantayan po natin ang ating boto. Syempre po hanggat maaari, kuhanan po natin ang ating boto ng litrato. May cellphone naman po tayo. Napaka-importante po yan. Isa pong ebidensya yan, mga kababayan. Kung napakarami pong gagawa niyan, kung more than 32 million ang gagawa niyan, napakarami ebidensya yan. More than 30 million ang bumoto sa PDP Laban. Sige nga, paano nila dadayain yan? Kahit dayain nila sa COMELEC yan, taong bayan na magsasaysay na lahat ng bumoto at nakaboto ay puro ito ang binoto sa team ng Duterte. Di ba? Kaya baka magkanda luwa-luwa ang mata ng Supreme Court pag nakita po yan. Ganyan pala karami ang bumoto sa PDP Laban na hindi po madadaya ng mga mandaraya. Muli po mga tambay, maraming salamat po sa nakakagusto po ng ating malit na channel, Tambayang Makabayan sa YouTube at TikTok. At syempre po mga kababayan, maraming salamat po sa inyo mga kababayan sa nakakagusto po ng ating Tambayang Makabayan, sa mga nagla-like, share, subscribe, and comment. At syempre po, tuloy po natin ang laban. Wag na po tayong magpabudol muli mga kababayan. Iboto po natin ang tamang politiko. Nakita naman po natin ang mga politiko sa 19th Congress. Hayok na hayok po. Hayok na hayok sa pera ng bayan mga tambay. At parang dinadala na po tayo sa gobyernong martial law mga tambay. Parang martial law na po yata ang ginagawa po. Pati po ang ating kapulisan, iba na po sila ngayon. Ibang-iba na po sa panahon ni dating Pangulong Duterte ang kapulisan mga kabayan. Ingatan nawa po mga tambay. Maraming salamat po. Sa muli po, paalam. Bye-bye.